Laanan at sa lagnat na masasal, kung sa iyo'y manawagan, gumagaling kapag kuwan, at pag totoong kasakitan, totoo mong pinaparam. Mahal na Birhen, nangaral sa idalangin mo kami makasalanan. At ang mga inaabutan ng bagyo sa karagatan, pagtawag ay walang tahan, kakanin sila'y bibigyan. Pagdakay kinaawaan, inaaliw mong tuluyan. Mahal na Birhen, nangaral sa idalangin mo kami makasalanan. Sa awa mo nananangan ang mga nangingibang bayan, at sa leprang kagamutan, walang iba kundi ikaw. Tunay ka naming takbuhan, aliw ng nalulumban. Mahal na Birhen, nangaral sa idalangin mo kami sa ahas na kabangisan, niyuyurakan mo ang ulo at dinaragdagan ng buhay kaming mga inaanak mo. Kaya't sa Diyos na kaisipan, pinalabis ng kaliwanagan. Mahal na Birhen, nangaral sa idalangin mo kami makasalanan.
Panalangin pang araw-araw. Panalangin para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Bayang San Mateo, Nuestra Señora de Aranzazu. Ama naming makapangyarihan at walang hanggan, sa pagbubunsod ng Espiritu Santo, minarapat mong matagpuan ng Birheng Maria sa kabundukan ng Alonia sa Oñate, Espanya, at mahayag bilang Birhen ng Aranzazu. Sa iyong hindi matatarok na karunungan at dakilang kapasyahan, minarapat mong makilala siya ng sambayanang Pilipino at maging tanging tagapagtangkilik ng Bayang San Mateo. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagluluklok mo sa Kanya bilang mahal na Birhen ng Bayang San Mateo. Siya na aming ina at reyna, aming tulay sa iyong bugtong na anak na si Jesus, ay hinirang mong maging tagapamahagi ng mga biyaya at pagpapala na kinakailangan namin sa buhay na ito. Higit nawa naming maranasan ang iyong kagandahang loob at pagmamahal sa pagpapaunlak ng aming kahilingang ito. Umaasa kami na sa tulong ng kanyang panalangin, kami ay maging marapat na magtamo ng aming hinihingi sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Katamis-tamisang naming ina, Birhen ng Bayang San Mateo, Nuestra Señora de Aranzazu, sa puso ng pagmamahal sa iyo, tunay na himala ang aming pagpapakita mo sa makapal na tinikan. Kami ay inampun mo, gayon din ang lahat ng iyong mga deboto, at pinagkalooban mo ng hindi mabilang na mga biyaya. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyayang ito at bilang tugon namin sa pagpapalang ito, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili. Inilalagay namin ang aming buhay sa iyong makapangyarihan at makainang pag-aaruga. Iniaalay namin sa iyo ang aming kaligayahan at kalungkutan
at lahat ng aming pangangailangan. Turuan mo kaming mabuhay sa piling ng mahal na Santatlo. Ipanalangin mo kami, mahal naming ina ng Aranzazu, nakatulad kami sa iyong anak na si Jesus, at puspusin nawa kami ng lakas ng Espiritu Santo upang kami maging tagapaghatid ng pag-ibig ng Diyos Ama, tagapamahagi ng kanyang katotohanan at katarungan sa pamamagitan ng aming pagiging buhay na saksi, matapat, matatag, magalang, mapag-unawa at mapagmalasakit sa kapwa. Ipanalangin mo rin, mahal naming ina, na ang banal na simbahang Katolika sa paggabay ng Espiritu Santo ay matagumpay sa pagpapahayag ng mabuting balita at ang paghahari ni Jesucristo ay mapalaganap sa buong daigdig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Panalangin mo kami.
Hello. Magandang hapon mga kadambana. Tinatawagan po natin si Brother Lambert Santos, Coordinator ng Evangelization. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ang ating simula ng ating Novena Mass at ang ating pre-catechesis. Ang una po nating tema, si Maria, huwara ng simbahang sinudo. Ito po ay bibigay sa atin ni Brother Tom Castro. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang araw ng... Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang araw ng nobenaryo para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Bayan San Mateo Nuestra Señora de Aranzazu. Bago po ako mag-umpisa sa aking pagbabahagi o sa ating pre-catechesis, nais ko lang po magpakilala. Ako po si Gilier Castro o mas kilala po ako bilang Tom Castro or Tom, isa pong aktibong kabataan naglilingkod sa ating simbahan at ganoon din po sa ating komunidad. Ang ating pong tema ngayong kapistahan sa taong ito ay patungkol sa mahal na Birhen ng Aranzazu bilang huwara ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa simbahang naglalakbay. Gabi-gabi, tayo po ay makarinig ng iba't ibang pagbabahagi galing sa ating mga kapatid tungkol sa mga katangian na mahal na Birhen Maria. At para po sa unang araw, ang nakatalaga po ay si Maria, huwara ng simbahang sinodo. Saktong-sakto po ang tema natin ngayong araw dahil ito po ay sobrang napakalapit sa tema ng ating buong simbahang Katolika. Ito ngayong taon na ibinaba po ng Vatican. At ito po ay ang For a Synodal Church, Communion, Participation, and Mission. O sa Tagalog, ito po ay ang simbahang naglalakbay, nakikipagbuklod, nakikibahagi, at nagmimisyon. Pag sinabi raw po natin Synodal Church, ang ibig sabihin raw po nito ay ang pagpupulong ng mga pinuno ng simbahan sa buong mundo, kung saan sila ay tumutugon at gumagawa ng mga rekomendasyon hinggil sa sitwasyon ng isang bagay na napakahalaga sa ating simbahan. Ito raw po ay isang konsilyo ng simbahan na karaniwang nagtitipon-tipon upang magpasya sa isyu ng doktrina, pangasiwa at iba pang mga bagay. Sinasabi rin po na ang salitang sinodo o synod ay nangangahulugang sama-samang paglalakbay. Ngunit ang tanong ay, paano nga ba tayo makikipaglakbay? At paano kaya tumatayo ang mahal na Birheng Maria sa pangunguna sa lakbayin natin ito bilang isang simbahan at bilang isang pamilya? Communion, Participation, and Mission. Communion o nakikipagbuklod. Ito raw po ay ang pagkakaisa ng mga tao, ang pakikipagbahagi ng mga tao sa loob at labas ng simbahan, making them participate in the gospel and in the Eucharist. Matagumpay na inaipakita ni Maria kung paano ba tayo magiging isa sa simbahan. At magpasa hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng mahal na Birhen ang kanyang gampanin hindi lamang bilang isang ina ni Kristo, kundi natin lahat. Ang buhay ay sadyang mahirap at masasabi kong ramdam ko ito sa mga oras na yon. At sa mga oras na to, lalo na marami po sa miyembro ng aking pamilya ay may sakit at may dinaramdam. Lahat ay nangyari na ng isang buwan lang. Bali last time, yung tatay ko po sinugod sa emergency room. Nagka-hemorrhoids daw po, ang masama ay sa loob, so naglabas siya ng dugo. The week after, yung mama ko naman po, may nakita mga bukol after ng MRI. So, medyo masakit sabihin, pero ang una sabi ng doktor, either maging cancerous daw ito or baka TB. And we are hoping and we are praying na sana, hindi naman sana ganun.
Yung kapatid ko naman, napilitan magtrabaho para makatulong sa pamilya, which is dapat first year college na siya ngayon. And then yung isa ko namang kapatid na babae, na-influensyahan ng mga kaibigan. And minsan masasabi ko na rin na parang ang dali na lang sumuko at huminto. Ngunit mapapaisip ka na lang talaga na hindi ito hahayaang mangyari na mahal na Birheng Maria, lalo na kung isa siya sa mga nilalapitan at pinupuntahan natin sa mga oras na gano'n. Dito sa ating simbahan, tayo po ay pinagpala ng mga kaibigan at mga kasamahan na hanggang sa ngayon po ay patuloy pa rin nananalangin at nakikisimpatya sa aking pamilya sa mga pagsubok na aming pinagdaraanan sa mga oras na ito. Dito ko po napatunayan na hindi mo kailangan maging perpekto or hindi mo kailangan maging walang bahid-dungis para bigyang buhay ang sinasabing communion o ang pakikiniig sa bawat isa o ang pakikipagbuklod. Participation o nakikibahagi. Tuwing naisip ko po ang salitang ito, ang isa sa mga bagay na una naalala ko ay ang pag-oo ni Maria o yung sa kwento po ng Annunciation. Tungkol sa magiging ina, tungkol sa pagiging ina, sa kanya magiging kampanin bilang ina ng ating tagapagligtas. It's her willingness o ang kanyang pagpayag ang naging dahilan para maging makabuluhan ang pakikipagbahagi ng bawat isa sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. It takes courage to say yes, even she doesn't know the plan of God. Sabi nga po ni Father Ro Atelier sa local celebration ng World Youth Day na aking napakinggan, courage daw po is not the absence of fear, but instead, it is the ability to say yes despite the challenges o yung mga pagsubok na kinakaharap natin. At nais ko rin po sanang ibahagi ang isa sa pinakamagandang natutunan ko sa Bishop ng Cubao na si Most Reverend Onesto Ongkioco of Doctor of Divinity. Ang sabi po ni Bishop sa kanyang humilya noong piyesa ni Santa Clara ay ang pinakamairam raw po na paraan ng pakikipagbahagi sa Diyos ay ang simpleng sandali lamang ng katahimikan. Sobrang napakagandang paalala po nito na sa tingin ko ay dapat kong ibahagi na sa pagdarasal daw po ay hindi lang daw puro hingi ng hingi at hiling ng hiling sa Diyos. Although ito po ay parte ng ating panalangin. But sa halip po, instead, ay manahimik lang daw po tayo sandali at hayaan raw po natin ang katahimikan ang maging daan para sa ikadadalisay ng ating mga isipan at mas malinaw na mapakinggan ang boses ng Diyos para sabihin sa atin kung ano ba kung paano ba tayo makikibahagi sa kanyang plano para sa ating lahat. Kung minsan po na nagdududa ako sa aking sarili at kung minsan may kinakaharap akong pagsubok, sinusubukan ko pong pumunta sa isang lugar kung saan komportable ako at doon po ay sinusubukan ko manahimik. And I'm going to ask God, ano po ba ang plano niyo sa akin, Panginoon? Kasi medyo mabigat na po yung dinadala ko at sana po ay matulungan niyo ako maintindihan kung ano po yung nakatakdang plano niyo sa akin. At nung sa gayon po ay mas madali po akong makikibahagi sa kung ano man yung gusto niyo mangyari sa buhay ko. Medyo mahirap, totoo. Medyo mahirap gawin kung minsan, ngunit naniniwala po ako na tutulungan tayo ng Diyos kung ito ay ating susubukan. Misyon o nagmi-misyon. Ang misyon ng Mahal na Birheng Ina ay isa sa pinakatinitingala at kinahahangaan ng lahat. Ito pong isi-share ko ay isa sa pinakamagandang kwento na gustong-gusto kong ibahagi sa ibang tao. I am surrounded by Muslim people. Nakwento ko na rin ito sa iba. Marami po akong kaibigan mga Muslim at isa sa mga na-share nila sa akin is, kung meron tayong Bible, meron silang tinatawag na Quran. At yung isa po sa mga chapter nila ay intended sa nag-iisang babae sa Quran. Before po, hindi po ganun kataas ang tingin sa mga babae. Pero yung babaeng ito, napili ng mga, nakasama pa rin siya sa aklat ng Quran. At ito po ay pinangalanan nilang si Mariam. At sa context po ng ating relihiyon, si Mariam na mga Muslim ay si Maria o si Mama Mary sa ating mga Katoliko. Dahil sa tapang at pagiging matiyaga ni Maria ay naisakatuparan ang plano ng Diyos na kung titingnan natin sa una ay parang komplikado at mahirap. Ngunit sa huli ay may kita mo ang tunay na dahilan at ganda kung bakit. Napapaisip na lamang ako minsan na kung gaya ni Maria bilang isang tao, pwedeng kaya ko rin at pwedeng kaya rin po natin. Hindi magbibigay ang Diyos ng misyon
na hindi natin kayang tapusin o pangatawanan. Hanggang ngayon po ay naniniwala pa rin ako na ang lahat ng bagay ay nangyayari dahil ito ay may dahilan. Bilang isang simpleng kabataan, masasabi ko pong napakalaki ng tulong ng aral at katangian na ipinapakita na mahal na Birhen noong siya ay nabubuhay pa dito sa lupa. Dahil kung ating pong maalala, siya rin po ay isang kabataan at isang dalaga at tinanggap niya na buong puso ang napakalaking responsibilidad bilang maging isang ina ng Diyos at ng ating tagapagligtas. It requires strength, bravery, faith, and hope. Kaya po kapag may pinagdadaanan ako personally, I always think of Mama Mary's life and reflect kung paano ko siguro maia-apply sa sarili ko yung tapang na ipinakita ni Maria sa kabila ng mga kinaharap niyang pagsubok ng mga araw na iyon. Mama Mary is indeed a perfect example of Synodal Church, where she makes people come together to live in faith, hope, and love by following the virtues, the core values, and the Holy Gospel. Tayo po ay pinagpalang tunay dahil kasama natin ang ating mahal na Birheng Maria sa lahat ng pagsubok at paglalakbay na ating ginagawa sa araw-araw. Nawa, sa araw-araw na ating pagsasyam, ay ating ring ipanalangin hindi lamang po ang ating mga pansariling kahilingan o ng ating mga kakilala o kamag-anak, kundi ay ating rin pong isama ang bawat taong pumapasok sa simbahang ito. Dahil naniniwala po ako na 95 to 98% sa inyong mga katabi sa kanan at kaliwa ay may pinagdadaan ng mga pagsubok o problema sa mga oras na ito kagaya ko. Maniwala tayo na si Maria ay nakikiisa at nakikilakbay sa ating lahat. Sa lahat ng tuwa at hapis, siya ay ating kasama. At this moment, let's offer just a moment of silence. We can close our eyes and pray for one another to walk with other people together with Mama Mary. Ating pong iparamdam na tayo ay sama-sama nagkakaisa sa paglalakbay patungo sa kabanalan at pag-ibig. Ang simbahan po ay hindi tahanan ng mga perpektong tao. Ito po ay parang isang ospital na kung saan tayo ay pumapasok upang magpagaling at magpakabuti. Aba, Ginoong Maria, napupuno ko ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Mahal na Birhen ng Bayang San Mateo, naniniwala kami na kasama mo kami sa paglalakbay. Ipanalangin mo kami. Ave, Ave, Viva la Virgen. Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Maraming salamat, Brother Tom. Paalala, nalalapit na ang dakilang kapistahan ng ating ina at patrona, Nuestra Señora de Aranzazu, at bilang paghahanda sa natatanging pagdiriwang nito, tayo'y magkakaroon ng misa nobenaryo o pagsisyam sa karangalan ng mahal na Birhen ng Aranzazu. Tuwing ika-4 at 45 ng hapon, magkakaroon ng pagdarasal ng Santo Rosario na susundan ng nobina o pagsisyam at pre-catechesis. Sa ganap na ika-6 naman ng gabi, ang misa sa ikalawa ng Setyembre, magkakaroon ng youth jam sa pangunguna ng ating Paris Youth Ministry sa ganap na ika-7 ng gabi. Sa ika-7 ng Setyembre, magkakaroon ng harana kay Maria sa pangunguna ng ating Sacred Music Ministry sa ganap na ika-7 at kalahati ng gabi. Sa ika-9 ng Setyembre, araw ng dakilang kapistahan ng mahal na Birhen ng Aranzazu, mayroon tayong 4 na misa. Ang unang misa sa umaga ay sa ganap na ika-6 ng umaga. Ang ating misa pontifical ay sa ganap na ika-8 ng umaga
na pangungunahan ng ating minamahal na obispo, Lubhang Kagalang-galang Ruperto Cruz Santos, DD. Sa ikalawa ng hapon naman, gaganapin ang Misa Sapientia o Misa para sa mga mag-aaral at mga guro. Matapos nito ay ang pagpanaog at maringal na prosesyon ng mahal na Birhen ng Aranzazu ay sa ganap na ikatatlo at kalahati ng hapon. Sa ika-6 ng gabi ay ang Misa Pasalamat ng ating Hermana Mayor, Ginang Artlin Catalbero. Maraming salamat.
nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father Nan. Kay sa nagbilang na sa sulay pagdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo, Panginoon. At sumaiyo. Lumayin tayo sa pagdiwang pagdiwang at itulog namin sa Panginoon ang mga kailangan natin sa banal na misa ito. Sama natin sa ating mga kaibigan, ang lahat ng bensyon ng Santo Papa Francisco, lalo-lalo ang kapayapaan ng buong mundo. At pagkasal din natin ang bawang ito ng mga nabiri na parang sa sumo. Kaya tayong lahat ay maging tapat na lingkod ng ating Panginoon si Kristo at ng ating simbahan. O kapatid, aminin natin ang ating upang tayo maging parang at gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaming ko sa pagkikinig ng Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubhang sana sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating pagkukunan. Kaya sinisama ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel ng pamamalan, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoon at ating Diyos. Bawat tayo makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagkabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, iyong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tagapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang maliwanag ang bayang malaonang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati sa nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng paglupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang mga panghambalos na mga tagapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat pinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran, ngayon at magpasawalang hanggan. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng
sa'yo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Ang pananalig sa Diyos na nagbudyok sa iyo ay hindi na mapaparang sa isip ng mga tao. Habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Sumainyong Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria ay kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, kaya't ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya't pinasya niyang iwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, nagpakita sa kanyang sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siyang magninigtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Maglili ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel.
ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Sa atin pong butin at minamahal na Paris Priest at Rektor, si Father Rick Eguia, sa inyo pong lahat ng mga taga San Mateo, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-aanyayo sa akin dito para makapagdiwang ng banal na misa ng nobenaryo para sa karangalan ng inyong patrona, ang Birhen ng Aranzazu, ang Reyna at ang ina ng mga taga San Mateo. Amen? Palakpakan natin ang Birhen ng Aranzazu. Ang tema po daw ng ating nobenaryo ay ang Birhen ng Aranzazu, ang huwaran ng simbahang naglalakbay, ang huwaran ng simbahan sa pananampalataya, sa pag-ibig. Bilang mga Kristiyano, siya daw ang ating huwaran bilang bayang sumisinta sa mahal na Birhen. Pag pinag-usapan ng huwaran, modelo, naghahanap tayo lagi ng idol o ng ating paparisan, tutularan, gagayahin. Nung pinagninilayan ko ang aking humilya dito, ang naisip ko kaagad ay si Father Rick Eguia. Hindi nyo alam, siguro nakalimutan na rin ni Father Rick Eguia, bago ako pumasok sa seminaryo, siyang kinakausap ko sa loob ng 1 taon. Siyang nagturo sa akin, sabi niya, magdadasal ka sa Blessed Sacrament 1 oras araw-araw. Ginawa ko yon doon sa simbahan ng Bustillos sa May Ligarda, araw-araw 1 oras. At sabi niya, pakinggan mo lang ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Nakapasok ako sa seminaryo at nung ako'y maoordinahan ng pari, ang sabi ni Bishop Gunggon, si Father Rick Eguia ang magbibigay sa iyo ng retreat. Bago, yung canonical retreat, bago ka ordinahan. Awa ng Diyos. 22 years na akong pari, buhay pa rin ako. Salamat kay Father Rick Eguia. Siya talaga po yung naisip ko, nahuwaran ng pagiging tapat, mabuti, masipag, sabihin nyo ng masungit na Paris Priest, mahigpit, pero mabuti, at masipag na Paris Priest. Amen? Kasi naman yung iba dyan, ang gusto, mabait at naloloko. Ako po, hindi rin ako mabait. Itanong nyo sa mga taga-Antipolo, nagpapakremate ako ng mga chismosa ron. Amen? Nagtatanggal ako ng mga lektor ng mga chismosa at nag-aaway-away. Kaya baka mas mabait pa sa akin si Father Rick Eguia. Mga kapatid, sinasabi natin ngayong unang araw ng nobenaryo na si Maria ang ating huwaran. Si Maria ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Si Maria ang ina ng Diyos. Si Maria ang ina nating lahat. Narinig natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo kung papaano dumating ang biyaya ng pagiging ina ng ating Panginoong Jesucristo kay Maria at pagiging ama ni Jose sa ating Panginoong Jesucristo. Gusto ng araw iwanan ni Jose si Maria kasi nga natagpuan niya nagdadalang tao. Napakabait ni Jose. Ayaw niyang mapahamak si Maria, kaya ito'y nilayuan niya ng lihim. Pero ang Diyos ang nakialam
Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Pinapuntahan si Jose sa kanyang anghel upang ipaliwanag ang nangyari kay Maria, na siya'y naglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi ng kahit sinong lalaki. Ito'y dahil sa Espiritu Santo. Ang dinadala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay ang Diyos na magkakatawang tao. At hindi ba, sabi nga ni San Mateo, ito ang katuparan ng sinabi ng mga propeta, maglili ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ng Diyos. Si Maria ay naging kasangkapan ng Diyos na nagkatawang tao. Si Maria, mga kapatid, sinasabi natin ang unang tabernakulo, ang unang sisidlan ng ating Panginoong Kristo, hindi lamang basta sakramento ng katawan at dugo ang inilagay sa sinapupunan ni Maria, kung hindi talagang katawan at dugo ni Jesus na nagkatawang tao. Yung tabernakula natin sa mga simbahan, sakramento ng katawan ni Kristo ang nakalagay. Pero sa sinapupunan ng mahal na Birhen, inilagay ang mismong dugo at katawan, ang laman ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, si Maria ay pinagpala, itinangi ng Diyos, ginawa siyang Immaculada Concepcion upang walang bahid dungis ang kanyang si Jesus na magkakatawang tao sa kanyang sinapupunan. Sa pagiging ina ng Diyos ni Maria, mga kapatid, huwag nating kakalimutan, hindi po siya naging Diyos. Siya'y nanatiling tao. Nang siya'y naging ina ng Diyos, hindi siya naging Diyos. Nanatili siyang tao, nanatili siyang ordinaryong tao na pinagpala ng Diyos. Yung nanay ni Father Rick Igia, nanay ni Father. Yung nanay ko, nanay ni Father. Pero hindi nagiging pare yung nanay namin. Yung nanay ni Mayor ng San Mateo, nanay yun ni Mayor. Pero hindi yun Mayor. Si Maria, ina ni Jesus, pero hindi siya naging Diyos. Pero subukan niyo na dalhin yung nanay ni Mayor papunta sa kanya, lahat ng kailangan niyo, makukuha niyo. Subukan niyo yung nanay ko, dalhin niyo sa akin, pag may kailangan kayo, di ba napakahirap humindi? At sa buhay ng simbahan, mga kapatid, nanatili si Maria na naglilingkod sa atin. Nanatili ang mahal na Birhen na pinaglilingkuran niya si Jesus, pinaglilingkuran niya ang mga apostol, pinaglilingkuran niya ang simbahan. Hanggang ngayon, siya'y naglilingkod sa atin at kasama natin ang babaeng ito sa paglilingkod sa kanyang anak na si Jesucristo. Madalas ko nga pong sabihin, si Maria ay alipin nating mga Kristiyano. Madalas, nagagawa natin siyang alipin, nagagawa natin siyang utusan. Pag may kailangan tayo kay Jesus, sa mahal na Birhen tayo tumatakbo. Kung minsan, nagtatampo pa tayo. Pag hindi natin makuha yung gusto natin, nagtatampo pa tayo sa Birhen ng Aranzazu. Nagagalit pa tayo sa mahal na Birhen. Hanggang ngayon, mga kapatid, ang babaeng ito, ang ina ng ating Panginoong Kristo, ay patuloy na naglilingkod kay Jesus sa buong simbahan at sa bawat isang deboto niya.
Palakpakan naman natin siya. Siya ang ating takbuhan. Siya ang ating ina ng laging saklolo. Siya ang birhen ng Aranzazu sa panahon ng bagyo, sa panahon ng kalamidad. Sa Kanya tayo tumatakbo papunta sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga, kung naghahanap kayo ng tutularan sa mahal na birhen, sa birhen ng Aranzazu, ay yung pagiging mapaglingkod. Na dapat ang bawat isang deboto ng birhen ng Aranzazu, kung sinasabi natin siyang ating huwaran, dapat lahat tayo ay handang maglingkod. At sa ating paglilingkod, mga kapatid, unang-una, katulad ng mahal na birhen, tayo masunurin sa kalooban ng Diyos. Tayo masunurin sa kalooban ng ating simbahan. Hindi yung ating sariling kalooban. May mga oras, may mga panahon na talagang parang ayaw nating sundin yung gusto ng simbahan, yung gusto ng obispo, yung gusto ng ating parish priest. Parang sa tingin natin, mas tama ako, Father. Pero mahalaga yung sumunod. Sapagkat pag sumusunod ka, malamang nasa iyong Espiritu Santo. Si Jose sa Ebanghelyo, ayaw niya na. Nilayuan na nga niya si Maria. Pero sabi ng anghel ng Panginoon, sabi ng Panginoon, Jose, bumalik ka. Balikan mo si Maria. Yun ang isang magandang katangian ng isang naglilingkod katulad ng mahal na birhen, katulad ni San Jose. Di ba nung sumagot si Maria, nung batiin siya ng anghel ng Panginoon, anong sabi niya? Maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Simula nang sabihin niya yung matamis na yun na oo, mga kapatid, kahit nakapako na sa krus si Jesus, kahit pinapatay na yung kanyang anak, yes pa rin. At hanggang ngayon, yes pa rin si Maria sa kalooban ng Diyos para sa simbahan. Kaya napakahalaga na tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at sa kalooban ng ating simbahan. Hindi tayo mawawala kung tayo'y masunurin na lingkod. Ikalawa, sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, katulad ni Maria, katulad ni Jose, gawin natin yung tama't mabuti. Kaya rin tayo napapahamak sa ating paglilingkod. Hindi tama at hindi mabuti yung ating ginagawa. Nagpapanggap lang tayo na gumagawa tayo ng tama at mabuti. Kaya nagkakawindang-windang ang buhay natin. Kaya kahit deboto tayo ng birhen ng Aranzazu, kahit dasal tayo ng dasal ng rosaryo, kahit simba tayo ng simba, kahit nobena tayo ng nobena, pero mali ang ginagawa natin sa ating buhay. Mali ang ating iniisip, mali ang ating sinasaloob, mali ang ating ginagawa. Wala rin tayong katahimikan. Wala rin tayong kapayapaan. Kaya mapapansin niyo, kahit deboto ka ng mahal na birhen, ang gulo ng buhay mo, palaaway ka. Lagi ka nalang involved sa away. Lagi ka nalang laman ng gulo. At yung buhay mo, magulo din. Si Jose at si Maria, nang sundan nila ang kalooban ng Diyos, nakamtan nila yung tunay na kaligayahan, nakamtan nila yung tunay na kapayapaan, yung tunay na pag-ibig na pinagkaloob ng Diyos. Dahil ginawa nila yung tama at mabuti. Sabihin nyo nga sa katabi nyo,
gawin mo yung tama at mabuti. Go! Palakpakan natin ang mga naniwala. Pangatlo, mga kapatid, yung una, sabi ko sa inyo kanina, dapat maging masunuring lingkod katulad ni Maria. Pangalawa, gawin natin yung tama at mabuti. At pangatlo't kahuli-hulihan, katulad ng mahal na Birhen, kung sinasabi natin siya'y ating huwaran bilang sinodong simbahan, bilang simbahang naglalakbay, huwag din tayong tumigil magmahal. Huwag din tayong tumigil magmahal sa Diyos at sa ating kapwa. Kasi ang mahal na Birhen, hindi tumitigil sa pagmamahal sa atin. Kung paano hindi tumitigil ng pagmamahal si Jesus sa ating lahat, ganon din ang mahal na Birhen. Hindi tumitigil ang kanyang puso sa pagtibok sa pagmamahal sa atin. Akala niyo ba hindi alam ng mahal na Birhen yung ating mga pinaggagawang kalokohan sa buhay? Alam niyo ba na alam ng mahal na Birhen kung sino sa atin ang mga chismosa, kung sino dito ang mga marites? May mga marites ba dito? Father, baka hindi na ako makalabas ng simbahan niyo. Alam! Tanungin niyo ang Birhen ng Aranzazu. Bigyan niyo ng ballpen mamayang gabi, mahal na Birhen. Pakisulat niyo nga po kung sino mga marites sa amin, kung sino paninira, kung sino po mga pasaway sa simbahan. Alam ng mahal na Birhen. Kung paano alam ng Diyos ang laman ng ating puso't kalooban. Pero sa kabila ng lahat, pag tayo lumapit sa Birhen ng Aranzazu, sa mahal na Birhen, di ba mahal pa rin tayo? Di ba pag lumapit kayo, kahit nga mali ginagawa mo, kahit nga pasaway ka, mararamdaman mo, mahal ka pa rin. Kaya nga, di ba, yung iba sa atin, iiyak-iyak pa, mahal na Birhen, kahit alam na alam mo na ako ang reyna ng marites dito sa San Mateo, minamahal mo pa rin ako. Salamat, mahal na Birhen, hindi mo pa ako kinuha ng COVID. At mahal na Birhen, salamat, hindi pa naaagaw sa akin ang pagiging reyna ng marites sa San Mateo. Kahit alam ng mahal na Birhen, minamahal pa rin niya tayo. Kaya kung gusto natin siyang tularan, mahalin din daw natin ang Diyos at mahalin din daw natin ang ating kapwa. Lalong-lalo na yung mga dukha. Lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Yan pong tatlong yan, mga kapatid, ang challenge ko sa inyo sa araw na ito, na sinasabi natin ang Birhen ng Aranzazu ay ating huwaran. Huwaran natin siya sa paglilingkod ng masunurin, ng gumagawa ng tama at mabuti at nagmamahal. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga namumuno sa ating simbahan, sa ating Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang patuloy silang magsilbing daluyan ng biyaya ng Diyos at upang maging patotoo sila sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo para sa Kanyang minamahal na simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa mga pinuno ng ating bayan, upang patuloy silang makiisa sa pagpapatupad ng mga batas na siyang tulay tungo sa ikauunlad at ikapapayapa ng ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito, para sa karangalan ng mahal na Birhen at sa lahat ng may mga sakit at may karamdaman, upang sa ating pagsamba sa Panginoon ay makaranas tayo ng tunay na kapayapaan at kagalingan sa ating mga sarili, nang sa gayon ay sama-sama nating mahatak ang landas patungo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating nauna na sa atin at namayapa na, makatagpo nawa sila ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at samahan nawa ng mahal na ina ang kanilang mga naiwang mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Awalan ng kalugid at kapangyarihan sa pamamagitan ng aming Ina ang pinagpalang Birhen Maria, higit malawa ang mga panalangin at kaibigan, dinudulog namin sa iyo, sa pamamagitan ng sa Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapan, ito ang iyong laman. Walang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawan. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang tong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, hinalay namin sa iyong mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Ang aming pinagdiriwang ang paggunita sa ina na iyong anak, marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog, upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na biring nagpupurit na gagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang luminingap sa lahat kailanman. Niningap mo ang mahal na biren bilang yung abang alipin, na yung binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa tunay na Jesus na Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian
Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa Ngunit sa isang isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod ang lahat para sa panalangin sa karangalan ng mahal na Birhen ng Bayang San Mateo, Nuestra Señora de Aranizazu. Ama naming makapangyarihan at walang hanggan, sa pagbubunsod ng Espiritu Santo, minarapat mong matagpuan ang Birheng Maria sa kabundukan ng Alonia sa Oñate, Espanya, at mahayag bilang Birhen ng Aranizazu. Sa iyong hindi matatarok na karunungan at dakilang kapasyahan, minarapat mong makilala siya ng sambayan ng Pilipino at maging tanging tagapagtangkilik ng bayang San Mateo. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagluluklok mo sa Kanya bilang mahal na Birhen ng bayang San Mateo. Siya na aming ina at reyna, aming tulay sa iyong bugtong na anak na si Jesus, ay hinirang mong maging tagapamahagi ng mga biyaya at pagpapala na kinakailangan namin sa buhay nito. Higit nawa naming maranasan ang iyong kagandahang loob at pagmamahal sa pagpapaunlak ng aming kahilingang ito. Tahimik nating banggitin ang ating mga kahilingan. Umaasa kami sa tulong ng kanyang panalangin, kami ay magiging marapat na magtamo ng aming hinihingi. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Nuestra Señora de Aranizazu, magsitayo na ang lahat. Magsiupo ang lahat. Sa unang araw ng Misa Nobenaryo para sa karangalan ng Birhen ng Bayang San Mateo, Nuestra Señora de Aranizazu, nagpapasalamat ang Shrine Ministry at Paris Pastoral Council sa mga sumusunod. Ang namuno ng nobina ay ang Cofradia de Nuestra Señora de Aranizazu, ang tagapagsalita sa ating catechesis na si Brother Tom Castro, para sa ating mga mass sponsors, family friends, Ariola, Bonilla at Salen family, ganun din kay Konsehal Boy Salen. Para sa ating mga mass operors, Baby Ariola and Aranzazu Bonilla, ang MSK ng Abuab, Barangay Mali, Barangay Ginayang, sa pangunguna ng kanilang kapitan, Honorable Arnold Jacobe, Honorable Arwin Del Rosario, San Mateo Elementary School, sa pangunguna ng kanilang punong guro, Miss Chona Aberin. Para sa ating mga flower sponsors, ang Aranzazu Lending Investors Corporation, and WSD Hollow Blocks. Sa ating Hermana Mayor, Hermana Menor, Ate Ana Santos, ganun din po para sa ating Hermana Mayor 2023, Ate Artlene Petalbero, at sa ating Kura Paroko bilang katuwang para sa pagdiriwang, Reverendo Padre Rick Eguia, at sa ating punong tagapagdiwang ngayong gabi, ang Rektor ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage at Presidente ng Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines, Reverendo Padre Reynante Tolentino. Palakpakan po natin silang lahat.
Ngayon naman po'y pakinggan natin ang mensahe ng ating kura paroko, Reverendo Padre Rick Eguia. Nais ko lamang dagdagan ng mga personal note ang pagpapakilala sa atin sa ating Mass Presider. Taong 1919 ako'y ma-assign sa Angono, sa St. Clement Parish. Na-assign ako doon, ako ay diakono sa 6 na buwan. At doon ko nakasama ang dalawa sa ngayon ay parina, of course, si Father Nante at si Father Reggie Malikdem, ng Manila Diocese. At sa buong 6 na buwan na aming pinagsamahan doon ay lagi ko yung mga yang kasama. Kabuntot-kabuntot ko yung dalawang yan. At parehong mahusay na leader talaga itong mga ito. Dahil itong si Father Nante noon ay chairman ng PYM sa parokya nila. At si Father Malikdem naman ay sa Tarsisian. So yan, hindi ko rin makakalimutan na nung ako'y malipat sa parokya ng San Ildefonso Parish sa Tanay, inihatid pa ako ng dalawang yan. Inihatid ako. Tapos nung magpapasya na si Father Nante na kung papasok sa seminaryo, ay dinalaw din niya ako upang hingin na aking advice at blessing. At yun nga, nabalitaan ko na pumasok na nga sa seminaryo. At mula noon ay sinubaybayan ko na ang kanyang vocation journey. So natutuwa ako dahil napakaganda ng kanyang performance at record sa Immaculate Conception Major Seminary, yung pa'y sa Giginto. Naging pari siya ng walang problema, walang humadlang, hanggang sa sinubaybayan ko pa rin ang kanyang mga naging assignment. At nakita ko kung paanong naging mabunga sa dami ng kanyang mga naisagawa, mga naging accomplishment, lalo na sa Pililya, tapos yung ma-assign siya sa Ola, sa Marikina, at ngayon nga, di ba, sa Antipolo Cathedral, talaga namang namamangha ako sa kanyang mga naisagawa. Talagang siya ay isang very, very good builder ng simbahan, sa bukod pa sa mga charity works na kanyang mga ginagawa. Kaya muli po, pasalamatan natin si Father Nante Tolentino. Magsitayo ang lahat. Exulis Filii Heaven, Ave
Passionibus Christi. Amen. At sumayo rin. Amen. 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 Salamat sa Diyos. Viva! 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 Minamimintuho sa Birhen ng Aranzazu, sa kanyang paglalakbay kami ay sasama. Kami ay aawit ng papuri sa Diyos upang ipahayag pagliligtas ni Jesus. Ave, Ave, viva la Virgen! 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sa aming pamimintuho sa Birhen ng Aranzazu, kami ay sasaya ng papuri sa Ama, bilang pasasalamat sa bigay niyang biyaya, bunga ng dalangin ng Birhen ng Aranzazu. Ave, Ave, viva la Virgen! 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.